Mga nakikinig po ngayon sa radyo, ang gaganda ng ating mga itatampok na mga awitin ngayong gabi na maiibigan po ninyo, I am sure. Sa mga nanonood sa Facebook page ng Dr. Love, I'm so sorry, wala kayong madidinig. Oh, kasi nakatali ho ang kamay namin because of some copyright issues. Hindi ho ninyo madidinig sa Facebook page. Anyway, 9:43, simulan na ho natin paghahatid natin sa inyo ng mabuting balita sa ating pagbabalik. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, 15 ng buwan ng Abril. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Juan, talata 22 hanggang 29. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa kabilang ibayan ng lawa na walang ibang bangka doon. Ang naroon lamang ay ang sinakyan ng mga alagad ni Jesus. Alam nilang hindi sumama si Jesus sa kanyang mga alagad sa bangka at sila lang ang umalis. May ibang mga bangkang dumating mula sa Tiberias. Ito ay malapit sa pook na kung saan sila ay kumain ng tinapay pagkatapos pasalamatan ng Panginoon. Nakita nga ng mga tao na wala si Jesus, maging ang mga alagad niya. Pagkatapos, sumakay rin sila sa mga bangka at pumunta sa Capernaum at hinanap nila si Jesus. Natagpuan nila siya sa kabilang dako ng lawa. Pagkakita nila, tinanong nila siya, "Guro, kailan ka pumunta rito?" Sumagot si Jesus sa kanila at sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Hinanap ninyo ko hindi sa dahilang nakita ninyo ang mga tanda. Ang dahilan ay nakakain kayo ng mga tinapay na sebada at nasiyahan. Huwag kayong gumawa para sa pagkaing nasisira, kundi gumawa kayo para sa pagkaing mananatili sa walang hanggang buhay. Ito ay ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang tinatakan ng Diyos Ama. Sinabi nga nila sa kanya, "Ano ang gagawin namin upang magawa ang mga gawaing mula sa Diyos?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Ito ang gawaing mula sa Diyos, na kayo ay sumampalataya sa Kanya na isinugo ng Ama." Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, oras ho natin, ganat ng 10 minuto bago mag-alas 10 ng gabi. Atin ang isunod ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ano ang ating episode ngayong gabi? Ang title po, The 7K That Got Away. Nawala yung 7,000 piso. Ito ho away ng magkapatid. Ang sabi nung nakatatandang kapatid, nagpadala ko ng 7,000 pesos para sa nanay namin na nandoon sa ospital. Kinlaim na yan, nakuha na yan ng kapatid kong nakababata. Pero hindi nakarating sa ospital ang 7,000 piso. Ayan, anong gagawin nyo kung kayo ang nasa ganitong sitwasyon? At sino ang paniniwalaan nyo sa dalawang magkapatid? Sino sa palagay nyo ang nagsasabi ng totoo?
Narito po ang episode ng face-to-face na napanood kaninang umaga sa TV5 alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali na may replays sa Signal TV 1PH alas 8 ng gabi hanggang alas 9. Ito po ay mapapanood nyo sa Channel 5 Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama natin dito si Mama Carla Estrada, si Alex Calleja, kasama ho natin dito Dr. Camille Garcia at Attorney Lorna Kapunan at siyempre ang kasama sa trio tagapayo si Brother June Banaag ng programang Dr. Love Radio Show. Narito ang ating episode sa ating Pest to Pez, hirit ni Dr. Love, The 7K That Got Away. Panoorin Natin natin. ngayong umaga si Aling Ruthie. Kailan at paano kayo nawalan ng 7,000 piso? Last year lang, ngayon lang pong March, nung ang mananay ko. Kasi na-hospital po ang nanay ko, na-stroke po kasi siya. So, okay, March ka nawalan nung umuwi yung kapatid mo. Opo, yung Eto pinadala ko po sa nanay ko, pambayad ng hospital po. Ang 7,000 piso ay nawala dahil pinadala mo. Opo. Hindi nakarating sa ospital kung saan dinala yung nanay mo. Opo. Yung kapatid mo ang nag-receive ng 7,000. Opo. Paano mo nasabi? Bakit? Kasi tumawag po ang nanay ko. Sabi niya sa akin na, anak, ano daw yung pera mo, hindi man nakarating ang pinadala mo sa akin pambili ng gamot sa pambayad sa ospital. Sabi niya, hindi, pinakuha ko, yung kapatid mo si Raquel nga pinakuha. Pinakuha niya, tinutusan niya, hindi daw bumalik doon sa ospital gawa nang umuwi sa kanila. So ano na nangyari nung malaman mo, tinawagan mo ba yung kapatid mo? Hindi tinabagan ko po, bumalik dito na pala sila sa Manila, pumunta sa bahay, doon nga po umano, sinabihan ko siya, bakit mo ginalaw yung pera? Sabi niya, hindi ko naman daw inano, hindi naman daw kuno niya inano, yun ang sumbong po sa akin ng nanay ko eh. Siya ang kapatid na di umano'y kumuha ng 7,000 piso. Totoo ba ang paratang sa'yo, Raquel? Pasok! Walang hiya ka! Kayo, Walang hiya ka! magkapatid Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Pinagkira kita sa bahay. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sisiraan mo pa ako? Kinuha mo ba talaga yung 7,000 Hindi po, pisong ma'am. pinadala ni Ruthie? Hindi po, ma'am. Hindi. Hindi. No. Bakit? Bakit hindi? Kasi yung pera na kinuha ko na 7,000, hindi galing sa kanya yon. Hindi galing kay Galing sa Raquel, tiyahin ko yun. Kay Ruthie. Bakit sinasabi mo, Ruthie, galing sa iyo? Kasi nga po nagpadala ako kay nanay ko nung ma-hospital kasi tumawag sa akin na May ebidensya ka ba na talagang nagpadala ka? pinadala ko po doon sa tindahan. Tindahan po ang nag-ano kasi hindi ko man nakuha ang resibo kasi pag nagpadala ka, di naman nakukuha ang resibo eh. Pero hindi ba nakakatanggap ka ng text nun? Opo. May reference? Reference yun sa doon po sa doon na, resibo. Sa tindahan nga lang po. Okay, paano ba yan? Mama Hindi Carla, ako ganito ang familiar, mangyayari. Ganito, ha? pupunta ka sa tindahan, magpapaload ka, bibigyan mo yung pera, tapos yung tindahan na may telepono, papadala ko sa'yo. Tapos, na-receive. Yung cellphone na ginamit ng tindahan, yun yung may ebidensya. Tama ate, di ba? Pinakita ba yung screenshot sa'yo nung sa tindahan na nagbigay ka ng 6,000 at na-send na nila kay Raquel? Hindi po kay Raquel. Sa nanay ko po, yun, siya lang ang pinakuha. Kasi nasa hospital pong nanay ko. Okay, so sa nanay mo Oh, kasi ang ginawa naman ito, yung tindahan, may pinadala naman na isang tindahan, halimbawa, yung tindahan naman na Okay, mag-i-encash. kanino nakapangalan? Kay nanay mo? Opo. Okay, paano mo nakuha, Raquel, kung nakapangalan kay nanay mo, may nakuha ka ba? Wala. Wala akong nakuha. Wala. Ang kinuha ko lang yung padala sa Palawan sa tiyahin ko. 7,000 yun. Galing sa tiyahin mo naman Opo. yung nakuha mo. Okay, so merong hindi katotohanan dito, no? Kasi ang pinag-uusapan natin, nakuha ba? Sinasabi ni Ruthie, nakuha. So, inalam mo ba dun sa tindahan, Aling Ruthie, kung may Pinakita- kumuha na? Nakano na po sa na pina-screenshot to, pinakita po sa akin na nandoon na yung nasa receive na yung pera. Sa Ng nanay tindahan? ko. Opo, doon Pero sa nanay meron ko. na bang nag-withdraw? May kumuha na daw ba? Opo. Sino daw Meron na po. nakapangalan?
ang nanay ko pag Hindi, nakapangalan. sino nag-withdraw nga? Sino nag... Tumawag nanay ko, siya ang inutusan. Oh, ano nangyari, Raquel? Ma'am, sa totoo lang, ma'am, ang tagal niya sa Maynila, may sakit ang nanay namin. Hindi nga siya umuwi. Di ako buhay, pero napapadala ako. Hindi ka Napakasinungaling mo! Yung pinag-uusapan mo. Wala kang pinadala! Sumunta ng nanay natin. Napakasinungaling mo! Kailan ba? Sas! Ano? Pinakain yung kapalad ko. Pinakain ka sa palad ko. Anong Napakasinungaling mo! sinisiraan mo pa ako? Ate Raquel, ikaw ang tinuturo ng nanay niyo mismo. Wala akong kinuha na pera. Ang kinuha kong 7,000 padalan sa tiyahin natin. Pangalawa na daw po Wala. yun. Pangalawa na yun. Pangalawa na daw ano kasi pang Hindi sa'yo yung 7,000! Hindi sa'yo! Kahit 5 bulan mo yung pinadala sa nanay natin! Di mo binayaran. Wala kang malasakit sa nanay natin! Ha? Pagkatapos ngayon, Wala kang malasakit! Bakit mo nasabi na makapal ang mukha ni Raquel? Anong koneksyon dito sa away ng magkapatid na ito, Saya? Kasi po nakitira na po siya doon sa bahay nila Ate Rote noon. Kasi magkatabing bahay po kami. Yung bahay nila kasi maliit lang. So pagitan ng bahay namin parang dingding lang. Tapos yung bahay namin malaki. Tapos naawa ko sa kanya kasi silang mag-anak, halos doon na nakitira sa kanila. Mga ilang buwan din yun. Tapos siya, nagtatrabaho. Tapos sila, nandoon lang sila sa loob ng bahay. Siguro mga 6 yung pamilya nila or 5. Tapos sila 7. Basta ang liit lang po ng bahay nila. Tapos lahat ginagawa naman niya para sa kapatid niya. So ang sinasabi mo na mabuting kapatid si Ruthie, bakit ganon na lang ang trato ni Raquel? Or Simula po nung nagkaalitan nga po di sila dahil sa pera, yun na nga po yung sinasabi ni Tirakel na ito daw, wala daw itong naitulong sa kanya. Pero saksi ko po, dahil magkapit-bahay po kami, ang laki nang naitulong niya sa kapatid niya. Kasi nung dumating po sila sa lugar namin, gaano na kayo katagal magkakilala? matagal na po, ilang taon na. Yan ba yung sinasabi mo na mabuting tao talaga si Ruthie kaya hindi niya, dahil ang sinasabi ni Raquel ay pabaya siyang anak sa nanay nila? Hindi po. Okay, Raquel, anong masasabi mo na ilang buwan ka palang nakitira sa kapatid mong si Ruthie? Ano nangyari sa samahan nyo bilang magkapatid? Ilang linggo lang kami Linggo lang ba ito? Opo. Okay. Kasi nagbukod na kami, kasi ginawa kami nilang alila. paano naging gawang alila? Paano nangyaring maging alila? Kahit sa paglaba, ako pa. Paano ka naging gawang alila? Hindi man mag-iigib ka, hindi ka kita pinakain. Napakasinungaling mo. Ha? Napakasinungaling sa mo. akin? Ha? Sinungaling ka po, talaga. Ate Walang Ruthie. hiya ka. Okay, Raquel, ang pagkakakwento sa amin ay maliit lang ang bahay. So, paanong alila ang sinasabi mo? Ilan bang anak mong tumira doon? Paano? 3 po. 3. Wala. May asawa ka doon kasama. Opo. Anong naging trabaho nyo habang nandun kayo? Sa bahay lang po ako sa Sa bahay ka lang. Opo. Yung asawa mo, nagtatrabaho po. ng Sa mall po siya. sa mall. Opo. Paano nangyari na inalila kayo? Katulad ng... Yung bagang mag-utos siya, parang pasigaw siya, lahat na lang ng kahit gawain niya sa akin pa inaano. Pero nagtatrabaho ka ba doon, Ruthie, nung time na yon? Ilan Opo. naman ang anak mo? 5 po. So paano kung nangyari sa inyong magkapatid na paano ang sinasabi ni Raquel na inalila mo siya? Paano ko po siya maalila? Ma'am, wala po lagi ako, pumapasok ako sa Petix po, nag-housekeeping po ako. Lahat ng sahod ko, nauubos, pati yung iminutan ko sa asa, naubos ang kanila, kapuro na lang sila, ako lagi, ako lahat, ako. Totoo ba yan, Ate Raquel? Hindi po yan totoo, ma'am. Dahil may trabaho po ang asawa ko, hindi po ako umaasa sa May kanila. trabaho nga, hindi naman mo magbibigay. Hindi ako umaasa sa kanila. Pero hindi, nakishare ba kayo sa mga pagkain? Akin Opo, po lahat, bumibili ma'am. ako. Akin Lahat po lahat. halos ako ang Totoo. bumibili. Okay. Ano ba talaga ang totoo? Asaya, kasi parehong deny sinasabi ni Ruthie na sa kanya lahat, sinasabi naman ni Raquel, nag-share siya. Hindi po ma'am, kasi ganito po yan. Pag sumasahod po siya Tirote, para sa kanila lahat. Tapos pagka siya po ay bumibili, para lang po sa kanila. Alam niyo, dapat pala na-invite natin ngayon sa episode na ito ang bagong head ng PNP. Para siyang makatulong sa atin, malaman sino nagsisinungaling talaga dito sa dalawang kunayong magkapatid na ito.
Pero ito lang ang gusto kong i-share sa inyo. Parang mahirap nating i-prove ngayon kung sino ang nagsisinungaling, sino nagsasabi ng totoo. Ang pera kasi talagang makulay sa mga mata nating tao. Si Judas ang siyang treasurer ni Jesus. Okay. Galing din kumupit ni Judas. Gusto niyang madagdagan, kaya binenta niya si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Yan. Pero lahat yan, alam niyo ang nagdudusa ngayon, at lalo kung nanonood ngayon sa telebisyon, ang nanay niyo. Napakasakit sa isang magulang na makitang nag-aaway ang kanyang mga anak. Ang pagsisinungaling, mahirap. It will take forever for us to figure out kung sino talaga nagsisinungaling sa inyong dalawa. Pero sa mata ng Diyos, walang makalulusot sa inyo. Iiwanan ko lang ang isang salita. For what does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Anong buti ang magagawa sa inyong magkapatid na kumita ng 7,000 piso pero masisira ang inyong relasyon bilang magkapatid? Iiwanan ko yan sa inyo. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat din sa iyo, Brother John. Ang ating oras ganap na ang alas 10:02 ng gabi. Kung meron kayong komentaryo, maaari po ninyong ipadala ang inyong mga komentaryo sa ating programa, mga whatever. Kung may mensahe kayo hinggil po dito sa ating topic na ito, padala lamang po sa ating Facebook live stream sa FB, Facebook, Dr. Love, Facebook Messenger, o tumawag po sa 863-15788 at 863-16674. Pagbabalik natin ang ating news break, and then pagpapatuloy sa ikalawang bahagi ng Dr. Love Radio Show, 10:02. Mas ganap na ang alas 10:15 ng gabi, at sapagkat Lunes po ngayon, teka muna, atin munang ibigay yung ihabol muna natin itong mga komentaryo ng ating mga kaibigan bago natin ipakilala si Lanza Bellon, ang ating panauhin kapag Lunes ng gabi sa ating programa. Si Roberto Ignacio ng Pasay City ay nag-text sa atin, dapat sabihin mo sa kanya na ibalik na ang 7,000 pesos ko kapag ninakaw niya kasi malaking pera yan. Sabi ni Roberto Ignacio. Kahit maliit na pera, basta nakaw masama. Yan. Gigi Alindogan, na kaibigan po ng ating kaibigan si Cute Mercado, hindi na nakatiis at nag-text na sa atin. Values instilled and taught, ang pundasyon ng parents, ang wala sa kanila. Ang respeto po sa sarili ang mapagkakatiwalaan ka sa lahat ng bagay, malaki o maliit. Ang kapatid ang unang kakampi at ang pinakahuling kaaway. Ganyan po ang turo ng mga lolo at lola po namin. Yun, totoo yan. Kadugtong ng name at pagkatao ang mapagkakatiwalaan ka sa lahat ng oras at bagay. Daig mo ang highest na degree ng pinag-aralan. Gaano man ang halaga ng pera, alin ba ang mas matimbang? Pera o relasyon? Bilang magkapatid, nakakasad naman yung mga ganitong magkakapatid na sa pagpapalaki at pagrespeto sa sarili at mga kapatid yan at pagmamahal sa isa't isa. Ano ang naituro ng ina nila sa kanila dahil sa mga asal nila? Nako! Kita nyo? Bumabalandra sa mga magulang ang nakikita sa ating mga kilos ng mga anak. Totoo, I agree with G. Alindogan. Sabi ni Evelyn Fortunado, bakit kaya may ganyan mga kapatid? Dapat nagmamahalan sila, hindi nagbabangayan. Kaya mahirap paglapit-lapit sila at walang ibang magtutulungan kundi kayo. Magkasundo na kayo. God bless po sa inyo. At si Angelita Banataw ng Pateros, sabi niya, Dr. Love, dapat sa kanila gamitin ang lie detector para malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Meron pa bang ganun, lie detector? Hindi ba masyado nakakahiya na sa magkapatid? Yan lie detector na yan, Diyos ko, pati mga magulang nyo na sumabit na tuloy dahil sa kilos nyo, 18 minuto na ho, makalipas ang alas 10 ng gabi. At kapag Lunes po ng gabi,
Alam niyo naman ang programa natin, sumusuporta tayo sa mga kabataang Pilipino na may kakaibang talent ba, di ba? So, ngayong gabi ay atin pong panauhin ang ating kaibigan na si Lance Abellon, ang ating spoken word artist. Pakinggan natin kung ano ang kanyang iaalay sa kanyang mga fans ngayong gabi. Lance, magandang gabi sa iyo. Yes po, magandang gabi po sa iyo, Brother June, at sa ating po mga listeners ngayong gabi. Yun. Kumusta ang weekend mo, Lance? Yes, okay naman po. Naging busy po tayo, no, sa iba't ibang bagay, pagsusulat, service sa simbahan, at kung ano-ano pa. That's very good. Maganda yung busy ka palagi. Maraming pinagkakaabalahan. Mas nagiging productive tayo, di ba? Apo, pero minsan din po sa sobrang busy, sa sobrang dami din po ng ginagawa ko po, minsan hindi ko na po alam kung anong uunahin ko po, which is a good problem for me. Kailangan ng time management. Ayan. Well, Yun anyway, talaga, pa. pakinggan po natin every Monday merong inihahandog na piyesa ang ating kaibigan, si Lance Abellon, ang ating spoken word artist. At ito po ay inaabangan ng kanyang mga fans sa ating programa. So, ngayong gabi, Lance, ano ang inihanda mo para sa iyong mga fans? Ang pamagat po ng tula ko po ngayong gabi ay may kinalaman po sa isa po sa mga elements ng tag-araw na alon. Ang pamagat po ng piyesang ito ay alon. Ang alon ay tila isang kamay na sagana sa pag-ibig. Handa niyang kumutan ng pagkalinga ang mga pusong nangangatog sa init. Waring isang lunas na maaring humilom ng sakit. Ang kanyang paanyaya ang magsisilbing mga munting himig. Katulad ng mga alon sa karagatan, matutuhan sana nating salubungin ng yakap at tapik ang mga pusong lagalag na nahanap tayong kanilang marapat na pagbalingan ng pahinga, ang kanilang mga pagod at pagal na mga paa. Hindi man natin sila maaring masamahan palagian, subalit iparamdam natin sa kanila ang ating mga kamay na handang akapin ng kanilang mga hikbi at ang ating mga pandinig para sa kanilang pagtatanong sa buhay. Kahit man lamang sa mga munting segundo ng tawag sa telepono, hayaang ang ating tinig ang kanilang maging pahinga kahit saglit. Maging bukas tayong pantalan sa kanilang kagustuhang mamalagi at lumayo mula sa ingay at sa limuot ng daigdig. Paminsan-minsan, katulad rin tayo ng mga alon, lumilisan panandalian para maghanap ng kaunting tislap at mga dahilan para muling makangiti. Maaring sa bingit kalagitnaan, maari tayong magkamali. Subalit maaring sa ating pagbabalik ay maging malakas tayong muli. Katulad ng mga alon, nawa patuloy tayong magpabalik-balik sa mga danas na sa atin ay makailang ulit na sa atin ay nagpapaguho at bumubuo. Sapagkat ganito rin tayo noon. Minsang humantong na hinanap ang kabuluhan at saysay ng ating paghinga sa mundo. Nagdahil sa pagpili nating magpatuloy at tumindig, ay nananatili tayong buo. Magandang gabi po. Wow, talaga naman. Maraming salamat. Alon, the wave. Parang ano yan, parang kamay na tumatawag sa atin. Yes, kumusta si Mami Edna, Lance? Yes po. Speaking po, binabati ko po si Mami Edna Abellon ng good evening. Siyempre po makasamahan ko po sa Laya PH ng magandang gabi. Kay Ate May Ann Fontanilla at sa kanyang pamilya, good evening po sa iyo. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan. At siyempre, ang mga tagapakinig po ng Dr. Love Radio Show, ang mga pamilya ko pa sa Ilocos, sa Abellon family, sina Mama Alu, Mama Beck, Ninang Jevy, Ninong Russell, Papa Rudy, at mga pinsan ko po doon. Magandang gabi po sa inyo. Siyempre po si Mami Edna Abellon. Muli, good evening, happy viewing. Love you. Thank you very much, Lance Abellon, ang ating pong spoken word artist. Ang ating oras ganap ng alas 10:22 ng gabi sa pangalawa at huling bahagi ng programang Dr. Love Radio Show. Antabayanan po ninyo ang isang liham kasaysayan padala sa atin ni Martin.
Si Martin ay 28 years old at very interesting ang kanyang liham kasaysayan. May panawagan lang muna ako sa mga makakasama natin sa April 23 hanggang April 28, yung mga makakasama po nating mga pilgrims sa ating South Korea pilgrimage, April 23 to April 28. Labas na ang ating mga visa at makipag-ugnayan po kayo kay Miss Edna Calleja para po malaman niyo ang detalye sa briefing na kanyang isinasaayos para magkita-kita po tayo, magkakilala tayo at maibigay sa atin ang mga information na kakailanganin natin sa ating paglalakbay on the 23rd of April until the 28th sa South Korea. Please communicate with Edna Calleja. Either text her or tawagan po ninyo siya. Ang kanyang telephone number 0925-752-2230. 0925-752-2230, si Miss Edna Calleja. Yung mga nagtatanong ano raw ang susunod nating pilgrimage, this will be in October of this year, ang ating pilgrimage sa Europe, sa Marian Shrines. Ano? And of course, kasama rito ang pagdalaw natin sa Shrine of Padre Pio, kung saan makikita po ninyo ang tunay na katawan na hindi naagnas, the incorrupt body of Padre Pio sa San Giovanni Rotondo, dyan po sa Italia. Okay? So tayo po ay magtutungo dyan sa Oktubre at marami pang mga Marian shrines sa Fatima, Portugal. Marami tayong pupuntahan ng mga shrines. So makipag-coordinate kayo kay Edna Calleja. If you're interested in joining our pilgrimage, Marian pilgrimage come October, dyan po sa Europa. Ang telephone number ng ating kaibigan na si Edna Calleja, 0925-752-2230. Ayan. Magandang gabi muna at happy listening po sa mga nag-text sa atin. Miss Eleni Hunco, Sherry Picho ng Seattle, Washington. Buwabati po nagpapacheck ng attendance from North Caloocan si Marvin Riobad, Angelita Banataw ng Pateros, si Lynn ng Brussels, Belgium. Kita niyo naman mga listeners natin, mga importation, ano? Hello, Brother June. Good evening. Pag-greet po ang aking unika iha, si Nathanie Luna. Excited po siya pag binabati po ninyo at laging inaabangan ang Dr. Lab program, watching from Brussels, Belgium. Buat kayo. Salamat po. Edwin Romero, happy blessed Monday, watching you live via Facebook in the City of Angels, Los Angeles, California. Pa-check po ng attendance at palagi po kaming nanonood at suki po ninyo kami kahit na nung nasa kabilang estasyon pa kayo. Maraming salamat. Edwin Romero ng LA, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, California, San Pedro, Laguna pala. Judith Vicente, Avalon Mites, Chato Sacluti na ngayon ay nasa hospital room. Kasi napakainit sa labas, kaya ang Chato Sacluti ay nag-check-in sa hospital para merong aircon maghapon. Andrea Enamoto ng Tokyo, Japan, good evening. Gili Tanggalin ng Acao, Bawang, La Union, magandang gabi ho. Vilma Rebuca Bognot, Maria Cristina Relos, shout out daw from Binangonan, Rizal. Salamat po. Meli Matabang Peñaranda na nanonood sa atin ngayon buhat sa Tuktukan, Taguig City, and Evelyn Fortunado. Magandang gabi at happy listening. Nasa linya si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Humahabol sa kanyang komentaryo. Aling Lourdes, good evening po. Isang mabiyaya at mapagpalang gabi sa iyo, brother. Opo, ganun din po sa inyo, sister. Anong hapunan mo? Umiinit na naman po ang ulo ko. Umiinit na naman ang ulo dahil dun sa napanood niyang away ng magkapatid. Opo, grabe naman yung kapatid na yun. Oh. Hindi inaamin ang katotohanan na natanggap niya yung 7,000. You mean si Raquel? Opo. Oh. Grabe naman yun. Meron daw siyang natanggap na 7,000 pero hindi galing kay Ruthie. Galing doon sa tiyahin nila na nagpadala ng 7,000. Pero pinagtataka namin bakit parehong
7,000. Bakit ganun? Oo. Saan po yung 7,000 pinadala ng ate niya? Baka sa bulsa ko. Oo. Hunay. Oh. Talaga yung hunay yan. Oh. Grabe na. Anong masasabi mo sa kanilang dalawa? Nakikinig ngayon sa'yo. Ay, nako, dapat pag-usapan ninyong mabuti yan, Roti at Raquel. Kasi, hindi biro-birong halaga rin yung 7,000. Ang hirap din kitain yan. Totoo Ngayon, yan. Oo po. Kaya, imposible nawala na lang yun ng basta-basta. Kaya, kailangan, siya sa atin nilang mabuti kung saan pa, kung sa tindahan, no, dapat itanong po nilang mabuti sa tindahan kung talagang ano nga po talaga. Baka nandun pa yung 7,000 sa tindahan. Opo. Baka hindi pa nakaklaim, ano? Opo, sayang po yun. Napakalaking halaga po nun. Kaso doon pa yun sa probinsya. Ay! Nasa probinsya pa. Kailangan umuwi pa sa probinsya. Oo, di mamamasahe ka pa ng 7,000 din. Ay, Diyos ko. Oo. Well, anong maipapayo mo sa kanila, Aling Lourdes? Ay, siguro na po kailangan tawagan po nila yung tindahan na pinagpalitan. Oo, na kung sakaling nandun pa, ipadala na sa kanila. Ayun, okay. Oo, parang hindi na sila gumastos pa. Oo nga naman. Kasi, Malaking halaga rin yun. Malaking halaga. kung Sayang dahilan din. lang po sa 7,000 masisira po ang relasyon nila, hindi po maganda. Hindi maganda. Tama. Opo, para sa mga magkakapatid na mag-away At ng dahil lang doon. At saka sana hindi na sila mag-away na magkapatid, di ba? Kawawa naman po yung magulang nila. Oo. Okay. Maraming salamat, Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Si Shari Picho, mahabol, sabi niya, dapat kung makikitira ka sa kapatid mo, marunong ka rin mag-share sa gasto, sa pagkain, sa chores. Huwag kang pabigat sa kapatid, lalo nagtatrabaho din ito. Dapat din marunong gumalang sa may-ari ng bahay at ang kanyang rules dito. Magkapatid kayo, dapat manaig ang pagmamahalan sa inyo, sabi ni Shari Picho ng, can you imagine, galing pa sa Seattle, Washington, yang mensaheng yan. Kaya kung magkakapatid kayo, pag-aralan nyo, ha? Pagbabalik ho natin ang ating liham kasaysayan ni Martin sa ating programang Dr. Love Radio Show. Inyong nadinig na awitin ay buwat sa tinig ni Edie Gourmet at ng trio Los Panchos, Historia de un Amor, The Story of Love. Alas 10:35 ng gabi, narito ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Martin. Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ko sa pangalang Martin, 28 years old na po at nakatira sa Tagaytay. Madalas po ako nakikinig sa inyong programa, lalo na po ang segment ninyong Liham Kasaysayan. Natutuwa at na-inspire po kasi ako sa inyong mga payo. Nahikayat na nga rin po akong magpadala ng sulat para ibahagi ang nararanasan ko. Dr. Love, masaya po ako sa buhay ngayon. May maayos na trabaho at may nagpapatibok ng aking puso. Ang problema ko lamang po ay ang sinasabi ng ibang tao, maging ng mismong pamilya ko. Ang girlfriend ko po kasi ngayon ay 45 anyos. Dahil po sa layo ng aming edad, galit na galit po ang aking pamilya. At sinabihan nga rin po nila ako na hindi naman daw po sila palahingi para kumapit ako sa patalim. Pero hindi naman po ganun, Dr. Love. Tunay na mahal ko po ang aking girlfriend. Mayroon po siyang 2 anak, mga dalaga na at may kanya-kanyang buhay na, kaya naman siya na lamang po ang mag-isa. Ang ama ng kanyang mga anak ay isang foreigner, kaya naman hindi siya hirap sa buhay dahil consistent naman po ang pagpapadala nito ng sustento.
Gusto ko pong ipaliwanag ang sarili ko, Dr. Love. Wala po akong ibang habol sa kanya. Sadyang tinamaan lang po ako sa kanya. Nakilala ko po siya sa isang event ng aking trabaho. Isinama po siya ng kanyang pinsan sa event na yun. At simula po nung gabi na yun, hindi na po natigil ang pag-uusap namin sa Messenger. Talaga pong gumusto na ako sa kanya noon. Hindi ko pa man alam na stable siya sa buhay at ang unang nalaman ko ay ang kanyang edad, maging ang pagiging ina niya sa 2 anak at hiwalay sa asawa. Mag-6 na buwan na po kami, Dr. Love. Minsang dinala ko siya sa bahay. Hindi ko po nagustuhan ang tingin ng pamilya ko. Masyado po nilang pinahalata na hindi nila gusto ang babaeng dala ko. Higit po akong nasaktan nang makita kong nasaktan ang aking girlfriend sa mga tingin at pakikitungo nila. Kinausap ko po sila pagkatapos ng araw na yun, pero lahat po sila, ang mga magulang ko, kapatid, maging mga tiyahin ko, iisa lang po ang sinasabi. Huwag na raw po akong kumuha ng alagain. Kahit na mapera raw ito, humanap daw ako ng tunay na mapapangasawa. Hindi ko po alam, Dr. Love, kung bakit hanggang ngayon ay usapin pa rin sa kanila ang edad. Hindi po ba sapat na makita nilang masaya ako? Mabait at mapagmahal po ang girlfriend ko. Maintindihin din po siya at umabot na po sa puntong inalok niya ako ng hiwalay para daw po hindi na ako itakwil ng pamilya ko. Handa niyang isakripisyo ang pagmamahal niya para sa akin. Hindi lang po ako pumayag. Katwiran ko, ipaglalaban ko po siya, hindi gaya ng nauna niyang napangasawa. Dr. Love, pwede niyo po ba akong payuhan sa paanong paraan ako makatatanggap o matatanggap ng pamilya ko? Ano po ba ang kailangan kong gawin at kahit hindi man po matanggap, kahit yung tumigil lang po sila sa pangdadaot sa aming dalawang ng karelasyon ko? Ang laging sinasabi ng girlfriend ko ay intindihin na lamang sila, pero alam ko po sa sarili ko na hindi ko po pwedeng hayaang ganoon. Kinakailangang may gawin ako para matigil ang kanilang pang-iinsulto, lalo pat plano ko pong mapangasawa ang babaeng nilalait nila. Gumagalang, Martin. Maraming salamat sa iyo, Martin. Talagang tinamaan ka talaga ng kulog. Tinamaan ka ng pag-ibig, Martin. Sa edad mo, ayun, kita mo yan? Parang 10 Commandments yan. 28 years old itong si Martin at ang kanyang girlfriend ngayon ay 45 anyos. Mahigit 20 years ang senior sa kanya. Alam mo, Martin, kung ako ang tatanungin mo, ang masasabi ko sa iyo, ipaglaban mo ang pagmamahal mo. Ganyan talaga nagmamahal. Wala kang pakialam sa mundo. Wala kang pakialam kung anong sasabihin ng mga magulang, ng kapitbahay, ng mga tiyahin mo. Ang mahalaga, mahal mo siya at mahal ka niya. Yan. Ganyan ang pag-ibig. Ipinaglalaban. Matanda o bata. Doon sa edad, maaaring i-consider mo ang ilang bagay. Kasi hindi po pwedeng tanggapin mo yan hook, line, and sinker. Doon sa 20 anyos na tanda niya sa'yo, pag ikaw ay nag-40, siya ay magiging 60 anyos na. 40 ka pa lang. Mainit pa ang dugo mo. Pag ang misis mo ay umabot ng 70
anyos at ikaw ay 50, mainit pa ang katawan mo pero hindi ka na kayang tanggapin ng misis mo. Bakit? Wala na siyang lubricant. Hindi na siya pwedeng makipagtalik sa'yo. Masasaktan na yun. Yan yung sinasabing alagain. Kung sakali man na tumanda siya, mauuna siyang tumanda sa'yo. Ikaw ba'y nakahanda na alagaan yung iyong asawa? Kung nakahanda ka, that's well and good. I would appreciate that. Pero, dapat i-consider mo. I-consider mo yung init ng dugo mo doon sa panahon na wala nang hilig ang misis mo. Ayan. Baka naman mauwi kang nagtataksil at nagpupunta sa mga bar para lang makakita ng mga batang babae na pwedeng lumaban pa. See? Yeah, baby! Yon. So, iyan ang mga dapat mong i-consider. But otherwise, kung talagang mahal mo, kahit na anong sabihin ng daigdig sa'yo, you will not be affected. Okay? So, boto ko sa'yo kung doon sa anggulong yon. Sige, paglaban mo. Pero, meron pang isa. Hindi mo nabanggit kung ano ang relasyon nitong girlfriend mo at ang sabi mo ay meron siyang asawa. Hiwalay nga lamang siya sa asawa niya at ang kanyang asawa ay isang foreigner. Di ba? Ano nga tawag doon, Mike Santillan? Yung AFAM. Ayun. Ang kanyang asawa ay AFAM. Yun. Foreigner. At sinusustentuhan pa siya nung kanyang asawa, bagamat ang kanyang mga anak na dalawa ay mga dalaga na at may kanya-kanya ng buhay, yung asawa niya tumatanggap ng sustento doon sa kanyang asawa. Tanong, hindi kasi malinaw eh. Tanong, ano ba itong dalawang ito? Sila ba'y kasal? Yan. Sila ba'y kasal at naghiwalay lamang? Kung silang dalawa, Martin, ay kasal at naghiwalay lamang, hindi ka pwedeng makihalo o makisawsaw sa platito ng patis nitong AFAM na ito. Kahit na sila ay hiwalay. Kasi ang kasal dito sa atin sa Pilipinas ay valido kahit hiwalay unless may mamatay na isa. In other words, kung ikaw ay makikipagrelasyon dito sa babaeng ito na may asawa at nagsusuporta pa sa kanya, ikaw ay makikiapid sa asawa ng may asawa, and that is a mortal sin. Now, yung girlfriend mo, maaaring sabik na rin siya sa laman dahil wala yung kanyang asawa na AFAM, na foreigner. So, nandyan ka naman, yung mga pangangailangan at pagkauhaw niyo sa laman ay maiibsan. Pero, ang values, ang moral values ang nakataya dito. Ano ba sila? Kung sila ay kasal, hindi ka pwedeng makihalo sa relasyon ng mag-asawang ito. Wala kang puwang. At kung ito ay ginagawa ng iyong girlfriend na nakikipagrelasyon siya sa iyo, kahit alam niyang sinusustentuhan pa siya ng asawa niya, aba, may question ako dyan. Ano ba itong iyong girlfriend na ito? Bakit siya nagtataksil, bagamat siya'y iniwanan o hiniwalayan ng asawa niya? Bakit siya tumatanggap pa ng perang sustento dito sa foreigner na ito? Nang wala namang napapakinabang sa kanya, para saan ang sustento? Para sa kanya? Oh, okay. Ganito, ipagpalagay natin na nag-divorce ang dalawa. Kung nag-divorce ang dalawa at sinabi halimbawa nitong foreigner, ng bansa ng foreigner, na dapat siyang magbayad ng kanyang alimony sa kanyang asawa, fine. Pero,
Kung ngayon na nakikipagrelasyon ang asawa niya sa iyo, dapat putulin na ang alimony sa kanya kasi nagtataksil siya. Masalimuot ang iyong problema, Martin. Kasi ang nakuha mo ay babaeng may asawa. Ngayon, kung halimbawang magsama kayo, kaya mo bang sikmurain na ang kanin at ulam na kinakain mo galing dito sa foreigner na asawa niya na hanggang sa ngayon ay nagsusustento sa kanya? At tinatanggap niya, bagamat siya'y nakikipagrelasyon sa iyo. In other words, Martin, medyo may hindi magandang anggulo ang inyong relasyon dahil ang iyong girlfriend na hiwalay sa asawa ay tumatanggap ng pera at sustento buhat sa asawang hiniwalayan niya pero nakikipagrelasyon sa iyo. And Bawal yan. Bawal yan, sabi ni Madam Miriam Santiago. Bawal yan. So, kung ako ang tatanungin mo, sang-ayon ako sa iyo na ipaglaban mo ang iyong pag-ibig. Pero tandaan mo, hindi ikaw lamang ang dapat makipaglaban. Ang tanong, masalimuot ang problemang pinapasok mo. Ano ang maaaring gawin ng asawa ng girlfriend mo na nagpapadala ng sustento sa kanya na tinatanggap niya? Anong maaari niyang gawin kapag nalaman niyang niloloko siya ng kanyang babaeng pinakasalan na sinusustentuhan niya, pero ang perang tinatanggap ay pinakikinabangan ng kanyang boyfriend? Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Nandito na lang po. Hindi naman tayo iyak dahil babalik po tayo bukas. Alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 dito rin po sa 92.3 Radio 5 True FM. Sana po ay naging makabuluhan at mabunga ang isang oras at kalahati ng ating pagsasama. At sa ngalan po ng ating General Manager, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Production Manager, Alvin Maanio, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, at ang ating mga producers, si Jenjen Ganda Morales at si Mike Uud ng Gandang Lalaking Santillan, ang ating naging Technical Director, Direk Sheikh Mamaril, ang ating Radio Studio Technician, si Rome Ortigas at ang kanyang sidekick, si Ron Cruz, ang ating PA at Avid Operator, Jairi Ann Manipon at Mike Bulayog. Ito po naman si Brother June Banag, pansamantala magpapaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi, maraming salamat, Shalom Aleichem.